Hello guys, dadaan kami ng Naga. Nandito kami ngayon sa Pili. Panaga na kami. Ito yung lugar ng Bicol. Bicolano. Ngani-ngani. I-video ko dito yung pinaka bypass niya sa Naga, dadaan ng Robinson, baka lumagpas. Medyo matraffic na dito, magka-alas 4 na, alas 3 magit. Time check 3:27 pa lang pala. 28. Traffic na. 3:28. Naga Airport. May airport dito ng Naga, oh. Ito, Naga City, Manila. Kaya traffic ay labasan ng estudyante. Maaga pala labasan ng mga estudyante rito. College ito eh. Sa amin, half-day kasi sa Binyan. Half-day lang yung magmula alas 6 ng umaga hanggang alas 12. Alauna naman yun ng alas 6 uli hanggang alas 6 din. Labas ng gabi. Kaya yung estudyante sa amin, kalakalahati lang. Sa inyo, din, maghapon, no? Maghapon. Sa amin, kalakalahati lang. Kaya pagka mga bata doon sa amin na hindi nagabayan ng magulang, tuturo lang talaga. Mabububo talaga kasi no lang yung oras ng tuturo. Sobrang dami na ang tao. Bata. Holiday doon. Pag probinsya talaga holiday. Sa Baler-Aurora ganun din eh. Holiday. Oo. Maliban na lang kung college na yun, mga half-day lang. Trams. Trams nga dito, oh. May mga palaruan. Ang lalawak ng palaruan nila dito. Oval. Oo. Ay baka dayo-dayon siguro sa lahat. Kaya maraming mga bata. Parting Bicol. Oo, parting Bicol siguro in trams nila. Dami. School Division Office of Camarines Sur. Camarines Sur. Malawak yung school. Taas may pa? Palaruan. Hindi kagaya doon sa amin. Ultimo flag ceremony, hindi na makapag-flag ceremony na maayos kasi puro building, wala nang pipistuhan ng flag pole eh. May flag pole yan, paikot building na. Paano yung mga bata dito sa building lang din sa school nila. Hanggang 4 na floor na yata ang building. Sa school na anak mo. Elementary lang yun. Bundok ng Bicol hanggang taas, no? Tubig yung puti na yun. Oo, tubig. May tubig siya. Pulse. Ayan, guhit sa gitna. Tanaw pa. Ayun, no? Tanaw yung guhit ng pulse. Kita pa ng kamera. Dapat ito pag widening yung mga kahoy na tatanggalin na dapat. Pag tanggalin to, widening pa uli, maluwag na.
Maganda rin talaga probinsya na, hindi pa anong polluted. Mga ano, mga presko pa, sariwa pang hangin ang dumadaloy. Kaunti ang pabrika eh. Oo, di kagaya pag city na Manila na. Ultimo ilog, naliligo yung mga squatter area sa ilog, grabe ka brown itim na yung ano, ilog. Kami sa Palawan, pag gano'n ng ano, di na kami lulubog kahit nga yung mag dilaw-dilaw lang ng konti, di na kami maligo kasi malinaw din sa Palawan ang mga tubig eh. Pero nung nagkaroon na ng mga palayan, wala na, lumabo na rin ang bandang taas lang ng palayan ang malinaw tubig. Pero pag nandito na sa may ano na palayan na babalik uli sa ilog, wala na, papuntang dagat, madilaw na. Dilaw na. Sinabayan pa ng mga mina-mina, kaya lalo na may baha na nga sa amin ang Nara, Orduha sa amin eh. Orduha, Nara, Palawan, Princess Orduha. Dito rin sa Bicol naman, yung nadaanan natin kanina, baha naman. Wala namang lagusan ng tubig siguro yun. Walang irrigation, dapat na tapon papuntang kuwan, ilog. Wala yung na lang na tuyo. Pagka ganun ang palayan, wala, gutom ka. Ganun yung sakahan. Kakainin na ng kuhol yung palay. Oo, kakainin talaga yun. Kaya dito, hirap din talaga dito yung mga nagbubukid dito kasi una-una konti ang kapatagan. Kung may kapatagan man, yung iba naman lamang ang nababahaan. Hindi kagaya sa Pangasinan na konti lang nababahaan doon eh. Pag maglakas talagang ulan, konti lang may baha doon. Talagang may natatapunan lang doon, parting Tiplex, mayroong nababahan area doon na hindi na rin makalabas yung tubig. Pero hindi tumatagal. Hindi kagaya dito na matagal-tagal bago umupa. Parang sa Baler Aurora din. May pagbaha naman doon, dali lang yung humupa. Yung baha. Gawa ng palibot bundok eh. Kaya pagka mag-stretch ang linggo, may baha. Lalo kung sabayan ng taib. Ayaw. Ay, baka makalimutan natin ha. Sig video. Karating tayo na ang ano. Pili. Pili. Ha? Hindi yung daanan ba? Bypass ba? Naga, 9 kilometer. So, pa naman inano ko yung nabidyohan. Naga. Hello guys, dito kami sa Naga City, Bicol. Maganda ang daloy ng trapiko, hindi gaano matraffic. At malapit na may liliko sa pinaka bypass ng Naga na madadaanan. Diversion. Kasi sa city ng Naga ay bawal ang truck pag-araw. Kaya dadaan kami sa pinaka ano niya, Tagus papuntang Robinson. Grabe daming gulong nun ah. Nakaraang biyahe namin guys ay maulan. Ngayon lang ang may maganda-gandang panahon. Kaya tinamad ako kanina maglinis-linis. Ikaw ano baka umulan na naman. Gandang isang hugasan na doon na sa ano, sa delivery na natin kung saan ang ano. Silang, pwede rin maghugas silang. May gripo doon eh. So baho na ang tubig nila doon no? Mula nung sinalap nila yung ano, isda. Tinanggal nila yung isda doon eh. Sabi sa ano na. Oo, sa pang-spray nila kung sa tubig. Baho na ng tubig. Nagpapalinis talaga ng tubig isda rin sa isda rin eh. Tingnan mo Japan, viral yung ano nila na naglagay siya sa kanal ng ano,
ang mga isda, hindi bawal hulihin ang isda, hindi malinis ang kanal, hindi siya makuan, marumi, hindi nagbabaho. Dati yung ano din yun sa ano na yun, sa silang na yun, yung storage ng tubig, malinis din yun, malinaw. Nung tinanggal nila yung ano, kasi nagbabara nga daw yung mga anak ng mga tilapia sa spray, pang spray. Hindi nila siguro nilagyan ng kuan, screen doon sa ilalim. Kaya pag bumba ng tubig, lumulusot ang ano, isda maliliit. Lapit-lapit na yata tayo. Hindi pa naman ako nag-GPS. Ipatupad party list. Aroy, ano ba naman yun? Ipatupad na naman ang ano. Tapos muna natin i-traffic. Meron dito traffic na kami, naiwanan na kami sa bus. Traffic. Hello po. Hello po, hello. Narinig mo ko, sir? Ma'am, opo. Ay, sir, ako kukunin ko lang, sir, kung ano na po yung mga nagawa niyo sa, sa papers niyo po, may mga na-asikaso na po ba kayo? Hindi pa ako nakakauwi ng bahay, ma'am. Dito ako sa Bicol ngayon, sa Naga. Deliver. Andyan sa'yo na yung ano po, yung passport po? Opo, ma'am. Hindi, wala yung passport ko dito. Yung passport mo yan? Doon sa bahay. Ay, oo, nasa bahay niyo dyan. Saan ka ba, Naga? Nasa Naga, pero pauwi na kami ng Pangasinan. Okay. Kasi meron na pong isa-send sa'yo kung paano po yung pag-scan nyo ng passport niya, sir, ha? Kasi yung iba kasi ng aplikante, ginagawa nila, pinipicturan nila, which is hindi po yun pwede kasi hindi siya tatanggapin ng immigration ng Europe. Yung scan copy po kasi ang gusto nila, yung ibang kasi aplikante na kasama nyo na nakapasa ang ginagawa nila, pinipicturan ng citizen yung passport sa lahat ng page. Hindi po kasi ganun yung mag-submit na naka-scan po siya. Meron po future siya dyan. Meron po isa-set po medyo paano yung percent ng mga aplikante natin mga ipasyali. Sige po. Okay, so para po maiwasan natin yung rejection ng magbato ng papeles nyo sa ano important. Kasi pag ma-reject na naman yung papeles nyo, mag-reject na naman kami ng submission. So para mas mapabilis po yung pag-process ng papers nyo para wala pong maling yung tanggap po ng system namin. Wow. Okay po, sa inyong yung sample po ng pag-scan passport ko. Kahit yung, sabi ko, passport namin, kahit yung passport na muna, na-scan copy, saka yung license, yung driver's license ko, scan copy mo rin. And saka yung initial payment na 30,000 pesos, kaya mo na lang sa company account, hindi kaya sa diretso na lang sa account ng boss ko para mag-transport lang yung charge. Kasi kung nakakali akong nagagaksak kaya gagawin siya and then mga 35 days, marireceive nyo na siya yung offer letter nyo. Hindi ba pwedeng salary deduction, ma'am? Kaya kasi kami lang po yung pinag-process ng
Sa time namin, sir, kami namin pagkakasama sa inyo ng visa nyo. Yung quality ng visa nyo na nakakahon yun, yung 2,500 yun. So, parang ako na equivalent lang. Then, kahit once a month, gagawin nyo lang. Pinagin mo kasi mo yun, company, siya makagal ng company. Makikita nyo sa computer leader, kung anong company, ang company mo. Nakikita ko siya, tawag na naman sa employer natin na at kita makakalimutan yung applicant. Iniisip. Okay, iniisip ko ma'am kasi ang laki-laking pera. Ini iniisip ko nga ma'am, baka mamaya ma-scam ako, hindi ko na mababawi yung pera ko. Oo. Hindi pa naman. Sige po. Sige po ma'am. Oo ma'am, kasi sinusundan ko lang yung traffic dito sa Naga kasi matraffic. Oo ma'am.
Ako ma'am. Naga. Oh. Kahit ito lang ng initial payment ang maan. Up. Dito part. Dikit. Opo. Tatanungin ko yung asawa ko kung may pondo siya. Opo, ma'am. Kahit yung ano lang sila para ma-start up na natin yung payment yung kahit yung ano lang muna, yung sabi lahat ng payment, then yung lisensya mo, kahit yung then saka yung initial payment. Then naman Oo. Opo, ma'am. Opo. Oo. Opo. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Sige po. Padala mo na bukas ng 30,000. Opo, ma'am. Sige po, ma'am, kasi nagdadrive ako. Sige po. Na-promo, ini-scam muna ako. Alam na yun, mga taktaki kayo, scam yun. Tumawag din sa akin. Pa-priority na yung 30,000. Dapat jaming-jamingin mo na lang siya. Sabi mo, ipapadala kanino kayo, ipapadala. Dapat mag-video call. Baka pwede ka mong video call tayo tapos para makita ko yung itsura mo, mukha mo. Para makita, padala ko lang dito para habang magpa-process. Habang napaprocess may na akong down payment kaya Gcash ko na lang sa'yo, gano'n na lang siguro. Ano ba, para mahuli mo kagad siya kung halata ba na kuhan ba, malata mo siya na scam talaga. Ayun na pala, kanto na yun doon. Mayroon palang island. May nakalagay pala dito kung anong Naga City Diretso, Manila. Ang alam ko dyan sa ano na yan, sagutin na ng employer yan. Oo, sagutin talaga ng employer. Tayo ang ilakuan. Ang sagot mo lang dapat dyan ay drug test, medical lang. Medical. Medical lang ang sagot mo dyan. Hindi na, nangihingi ka, 150. Sagot naman ng employer yan yung mga yan. Tapos kunyari, magpasa ka na may pira ka. Sige, naka-ready na yung 150. Ganon, sabihin mo ganon. Tapos sabihin mo na, kunyari, may pira ka na, ganon. Naka-ready ng 150, ma'am. Pila yun. Ay, napura ko eh. Basta ganun yun, huwag kang magpaniwala doon. Talagang hindi. Scam yun. Pumupulit ng muso ni Bicolana pag sabihin ko yan. Ay, hindi mo na ano sa kanya, sasabi. Hindi ko pag sinabi dahil kung ano-ano na naman ang inaano mo, sabi niya. May scamin ka niya, may scam ka. Ito ang pinaka-bypass ng
Naga, Tagus ng Robinson. Pangit yung ganun ano na yan. Ako, nadali na kami dyan sa... Pero hindi naman nakadali sa akin. Ginaming-jamingan ko lang. Alam ko na yung mga taktika eh. Diyan sa amin sa Olivares, sa Pure Gold. May mga scam dyan. May libreng item, namimigay ng item. Tapos manghingi ng pera ng pakalaki, 30,000 daw. Tapos may free pa. Itong items na ito, may free na katagalan. So, ako na, libre. Akala ko libre yung ano, tapos may bandang huli, may 30,000 ang involved na pera. Akala ko walang magagastos. Katagan wala, sir, kasi dito, kung itong kukunin mo, kung ito lang makuha mo, pagbili nito ay may ganun ng halaga. O, kung yung ano yun, yung pang massage ng upuan na may pang massage. Yung nagbabibrate. No, nagbabibrate. Pag umiga ka. No, oo. Tapos may mga pre-pre kung ano pang mga paninda nila doon. Ito, pre na to, pre na to. Sa halagang 30,000 kaysa bibiliin mo kanya. O 30,000. Eh, wala ang pre na ganito. Style. O, kala ko ba naman kako pre na lahat. Tapos, pag mananalo sa ano, makasagot sa question in answer, panalo na. Tapos ngayon wala naman pala. Eh, sabi ko, balikan ko na lang yan. Balikan ko na lang mamaya. Tapos sinabi niya nung unang ano niya, Wala, libre lang. marami kami. Oo. Ngayon, K15 ang nakapasali, 5. Jaming lang yon. Oo. Style lang yan ng mga scammer. Paikot-ikutin ka lang. Ay, ikaw naman, gagawin mo lang, paikot-ikutin mo rin. Kaya nga. Kaya sabi mo, ma'am ba pwede mag-video call tayo ma'am para makita, tapos picturean mo. Pagkatapos ay screenshot mo ang cellphone mo, screenshot, di makita mukha niya. O saka i-post mo sa social media. Oh. Iyak siya. Ito yung totoo ba tong ano, scammer, magaling mambulada. So tapos kagandahan sana nung kung may camera kang isa, may cellphone. I-video mo yung sarili mo pati yung pagka-video call. Pati yung usapan ninyo. Halata na yun. Wala pa lang dokumento, manghingi na ng 30,000. Wala pa lang ano, tapos may ganun bang processing pinakagad ang hinihingi. Pagkakaalam ko dyan, karamihan na Wala, gagong ano, lakas ang tama nung ano bangag tong ano na ito, duyan lang din sa ilalim. kaya nga, Lakas ang tama, may nagduyan sa ilalim. bago daw yung tali niya eh. Hindi daw puputol. May nagduyan sa ilalim ng sa truck. Ang lupit. Silpon lang. Saran. Sarap ng duyan sa ilalim mo. Pag yan ay kumalas, yun mo. Didiretso pala pag ganun. Alanganin pala. Bumaba yung ano, sayad na siya doon eh. Sige. Kumuting pa hinanti pagka ganun eh. Naghahanap ng ano, pagsayad sa puwit na talon siya eh. Siya lang ano, hindi na siya makapag-asawa. Hanap na sakit dahil lang sa scatter. Sige, scatter eh. Iba ang nagsisinyas, sarap na pahinante ang magsisinyas doon. Yung budigiro ang nagsisinyas eh. Kamuting drive, ano yun, pahinante. Anong oras na ba? 3:59. Ay, mag-alas 4 na.
At ito na yung Robinson ng Naga. Dito na kami dumaan. Tcharan! Robinson ng Naga. Oh. Tingin yung penalty, binidyo ko siya. Kumuting penalty yun. Binidyo mo. Oo, binidyo yun. Duyan lang yung matras eh. Pag namano yun na. I-picture ron pag ganun laging gagawin. Penalty rin ang ganyan. Yung chassis ng China ng flatbed na T40. Ang lapad, mga chassis nun malapad, mga 3 dangkal siguro ang lapad. May chassis siyang ganun. Kaduyan-duyan niya, doon pa talaga sa gitna. Gitna talaga ng ano, tapos tinaas niya. Nag-check pa ko ng gulong, hindi ko na-check na may ano pala. Tao. May tao pala. Nandun pala. Ito na ngayon, nagsalpak ako ng ano, di ko rin na ano, napansin. Eh may division naman lapad na bakal eh. Ayun, nung pagtakbo, sigaw-sigaw. May kasama yung ano pala. Hindi man lang nagkabit ako ng chassis, hindi nagsalpak ako ng chassis, hindi man lang kumibo. Bayan ng Naga. Papunta na kami ng Laguna.